Agimat sa aklat, Kanole Horror Story. Uy, Costa, tignan mo yung matanda. Mukhang meron na namang pasyente. Tara, panoorin natin. Merong dalawang batang labis ang hanga kay matandang Inong dahil sa napakagaling nitong manggamot bilang isang albularyo. Sa loob ng isang araw, hindi bababa sa 10 pasyente ang nagtutungo sa kanya upang magpagamot. Si Costa at si Jade madalas na naroroon at pinapanood ang proseso ng panggagamot ng matandang Inong. Gustong-gusto nila yung senaryong pinapapasok sa katawan ng tao yung mga kumukulam sa kanila. Tuwang-tuwa ang dalawang bata pag ganon ang nangyayari. Lalo na kapag nagtatagumpay ang matandang Inong, nagpapalakpakan pa silang dalawa. Ang galing niyo po talaga manggamot, Lolo Inong. Talagang ganon. Kaya lang, Jade, Costa, medyo nalulungkot lang ako. Bakit naman po? Paano ba naman? Sa tanda kong to, wala akong pwedeng pagpamanahan. Nang ano po? Di siyempre, ng aking ari-arian, katulad ng aking lupain, ng kubo ko, ng mga alaga kong kalabaw, at marami pang iba. Bakit naman po kasi hindi kayo nag-asawa? Alam mo, Jade, ang pagiging isang tanyag na albularyo, kung tutuusin hindi naman dapat na mag-asawa dahil yon ang kauna-unahang ipinagbabawal sa lahat. Ganon po ba yun? Ganon. Teka lang, may dumarating na naman. Magandang araw ho. Magandang araw din. Ano ho bang maipaglilingkod ko sa inyo? Itatanong ko lang ho kung dito ba nang gagamot yung matandang Inong? Ako ho yun. Kung ganun, pwede ho ba ako magpagamot? Lolokohin mo pa ako, iho. Wala ka namang sakit Meron. Na bang sakit mo? Ang sakit ko kasi pag hindi ako nakakainom, gusto kong managa ng tao. Naglabas ng itak ang lalaking yon. Maya-maya pa'y hahatawin niya ang matandang Inong. Natakot si Jade at si Costa, kaya sila dumistansya. Wag mo akong tatakutin sa bagay na yan, bata. Marami akong kayang gawin. Kung ganon, iwasan mo tong pag-atake ko sa'yo. Hinataw ng 3 beses ang matandang Inong. Maya-maya pa, ang lalaki ay para bang nanigas. Anong nangyari doon? Wika ng batang si Jade. Kinuha lang ng matandang Inong yung panaga ng lalaki sa sarili niyang kamay nang hindi na ito makakilos. Sabay sabing, "Sinabi ko naman sa'yo, bata, marami akong kayang gawin. Kung naghahanap ka ng gulo, nagkamali ka ng pinuntahan. Hindi ito ang tamang lugar." Nang makagalaw na ang lalaki, nagsusumigaw ito at sinasabing hindi raw tao si matandang Inong. Tao pa rin ako, boy. Kaya lang nagkamali ka ng sinubok. Kung maghahanap ka ng gulo, doon ka sa baryo ng mga tambay. Huwag dito, sa lugar ko. Hindi ka tao. Makalayas na. Hoy! Yung itak mo! Muli na namang napahanga si Jade at si Costa dahil sa ipinakita ng matandang Inong. Ang galing niyo po pala talaga, Tata Inong. Siyempre. Yon ang kayang gawin ng Lolo Inong nyo. Sayang at hindi ko kayo naging apo Kasi kung naging apo ko kayo, tiyak na sa inyo kung dalawa ipapamana ang lahat ng to. Baka po pwede sa akin. Ewan ko lang. Baka kasi magalit yung nanay at tatay mo, Jade. Hoy, Costa. Bakit ba kanina ka pa nandyan?
Napakatahimik mong bata. Lolo Inong, uwi na po ako. Sige, umuwi ka na. Natatakot lang po yan, Lolo Inong. Paano ba naman tatagain kayo ng lalaking yun? Hindi na bago sa akin, Jade, ang mga pangyayaring yon. Sanay na ang Lolo Inong sa mga bagay na yon. Halika, total hapon na. Magkape muna tayo. Sige po, Lolo Inong. Habang sila'y nagkakape, naitanong ng bata kung pwede ba siyang maging katulad ng matandang Inong balang araw. Naitanong din ng matanda kung kailan ba ang kapanganakan ng bata, at nang malaman niya yun, tila ba nagkaroon siya ng pag-asa na meron na siyang pamamanahan ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung iisipin natin ay napakasarap sa pakiramdam, yung hindi mo naman kaano-ano pero pamamanahan ka. Lolo Inong, hapon na po kasi. Uuwi na po ako. Babalik na lang po kami bukas ni Costa. Wag mo na isama ang batang yon. Matatakotin. Kung tutuusin lang po, siya yung mas hanga sa inyo Ewan ko ba? Ba't biglang nagkaganon ngayon si Costa? Palagi nga po niya akong inaaya papunta sa inyo. Ganon ba? Sige na, mag-iingat ka. Habang papauwi ang bata, iniisip niya kung ano ba ang ibig sabihin ng mga titig ng matandang Inong kanina, lalo na nang malaman nun kung kailan ang kanyang kapanganakan. Pagdating niya sa kanila, inabutan niyang merong isang mamang may dalang bag at nag-aabot ng sobre sa kanyang mga magulang. Nabangga pa nga siya nun, kaya niya sinungitan. Aray? Bakit ba manong hindi ka kasi nagsasalamin? Anong sabi mo, bata? Anong hindi nagsasalamin? Hoy, malinaw pa yung mata ko kung malinaw mata mo, bakit mo ako nabangga? Aba, atipati ko tong batang to tama na yan. Halika na rito. Jade, Manong Kartero, salamat. Teka bata, parang doon ka galing Oo, doon kay Lolo Inong, bakit? Nako, huwag kang pumupunta doon. Bakit naman di ako pupunta roon? Mabait naman sa akin yung matanda. Kuya, etong anak mo, huwag mong hinahayaan na pumupunta roon sa matanda ngayon. May sabak sa utak yun sige, hayaan mo na. Salamat dito sa sulat. Batang yun, punta ng punta sa taong yun. Di niya ba alam? Nakakaliwa yun. Anak, totoo bang nagpunta ka doon sa bahay ni Tandang Inong? Opo, itay. Pinanood ko po siya kung paano siya manggamot. Si Costa nasaan? Di ko po alam Kanina pa umuwi. Alam mo ba, itay? Nakita namin ni Costa. May lalaking gustong manggulo dun sa bahay ni Lolo Inong. Tapos, tatagain siya, itay. Tapos? Tapos yun, biglang hindi makagalaw yung lalaki. Kinuha lang ni Lolo Inong yung panaga niya sa sarili niyang kamay. Talaga? Opo, itay. Napakagaling talaga ni Lolo Inong makipaglaban. Bilib na bilib ako sa kanya, tay. Sige. Masyado ka pang bata pagdating sa bagay na yan. Kumain ka na ron. Sige po. Kinabukasan, nakita ni Jade si Costa na naroroon sa ilalim ng malaking puno ng sampalok at namumulot ng bungang hinog. Huli ka! Hoy, Costa! Ba't mo ko iniwan kahapon? Natatakot ako dun baka mamaya tayo naman ang tagain ng lalaki. Doon ka pala natatakot sa lalaki. Akala ko naman kay Lolo Inong. Hindi alam mo namang idol na idol ko yun. Ang galing-galing kaya ng matandang yun. Kaya nga, pupunta ako doon ngayon Tara, sama ka? Sige. Uy, siya nga pala. Di ba si Lolo Inong napakadaming gamit nun? Oo, bakit? Sabi niya sa akin, baka daw sa akin niya ipamana yun. Hindi ipapamana sa'yo yun. Imposible naman, di ka namang kadugo nun Basta,
Sa akin niya yun ipapamana, Costa. Hoy! Mga bata! Bakit ba nandyan kayo? Dito kayo! Andyan na po, Lolo Inong. Pagpasok ng dalawang bata sa tahanan, inabutan niyang meron siyang pasyente. Tulog na tulog yung babae na animoy sa kama nakahiga dahil naghihilik pa. Lolo Inong, sino po itong babae? Costa. Hindi ka na yata nanginginig sa takot. Hindi naman po. Paano po kasi? Kahapon yung lalaki mananaga. Sino ba kamo itong babae? Pasyente ko. Lolo Inong, meron po bang pasyenteng natutulog? Ba meron? Alam mo ba, dinala siya rito ng kanyang mga magulang dahil 3 araw na siyang natutulog. Binigyan pa nga ako ng problema ng mga yon. Pero ayos lang, babantayan ko ang dalagita hanggang sa bumalik ang kanyang wisyo. Wisyo? Ano po yun, Lolo Anong? Inong! Ay, Opo, ikaw talaga, Jade. Ang bata-bata mo pa, makalimutin ka na. Ang ganda-ganda po kasi nung babae. Sana, kasing edad ko na si ate para pwede ko siyang ligawan. Naku, Jade, hindi ka sasagutin yan. Baka ikaw, Costa, hindi sasagutin. Tignan mo, taba-taba mo. Kulang pa yata sa'yo isang kalderong kanin. Tama na yan. Huwag kayong nag-aaway. Di naman po, Lolo Inong Habang sila'y nag-uusap, ang babaeng pasyente ay biglang nagising. Pero ikinagulat ng dalawang bata kung bakit nanlilisik ang mga mata nun na animoy gustong pumatay. Iha! Gising ka na pala. Maupo ka lang dyan, painumin kita ng tubig. Anong tubig? Nang magsalita yun, lalong natakot yung dalawang bata dahil hindi tinig ng babae ang lumalabas sa kanya. Ang batang si Costa ay dali-daling nagtago sa likod ng isang malaking banga na lagayan ng tubig, habang si Jade ay pumasok sa kwarto ng matanda at dito niya nakita yung kung ano-anong klaseng pinatuyong dahon na nakasabit sa dingding. At hindi lang yun, meron pang isang malaking baul na animoy may mga tinatagong kung ano-ano sa loob. Ano kaya to? Buksan ko nga. Nang buksan ng bata ang baul, dito niya nakita yung parabang mga antigong kagamitan. Merong plato, meron ding baso, at merong kutsara at tinidor. Pero ang nakapukaw sa kanya ng pansin, yung parabang bolo na merong takyaran na ginto. Kinuha yun ng bata at nang alisin niya yung mismong takyaran, dito niya nakita yung gintong punyal. Ano to? Ang ganda-ganda. Sa gintong punyal ay meron pang nakasulat na Latin, tapos yung hawakan nun ay may nakakorteng bilog na medalyon. Ang ganda nito Ibibigay kaya sa akin to ni Lolo Inong pagdating ng araw? Hey Jade! Anong ginagawa mo dyan? Wala po. Natatakot lang po ako dun sa may pasyente niyo Wala na. Halika na rito. Hoy, Costa! Halika na rito. Patago-tago ka pa dyan sa likod ng banga. Halika! Paglabas ni Jade sa kwarto, agad niyang nilapitan si Costa na kasalukuyang nanginginig. Ayan kasi, kataba-taba kasi, takot na takot. Uy, Costa, alam mo ba, dun sa kwarto ni Lolo Inong, nakakita ako ng gintong punyal. Ang ganda, ang kintab. Meron pa siyang takyaran na ginto din. Talaga? Oo, ang ganda-ganda. Anong sinasabi mo dyan, Jade? Wala po, niloloko ko lang tong si Costa paano kataba-taba kasi. Lolo Inong, kamusta naman po yung pasyente? Maayos na. Maayos na? Bakit po natutulog na naman? Pumasok ba naman ng kung sinong Poncio Pilato Akala siguro nila, makukuha nila ang babaeng to.
makukuha? Bakit may dumating po ba? Jade, marami ka pang hindi nalalaman. Siguro nga po. Fast forward tayo. Isang buwan nang lumipas, araw-araw pa ring naroroon ng bata. Pero ang napapansin nila ay parabang mas lalong naghihina ang matandang inong. Araw-araw, lagi itong tinatamaan ng ubo. Tapos meron siyang hawak na bimpo na palagi niyang ipinapahid sa kanyang likuran at sa harapan. Hanggang sa dumating na ang araw na ang matandang inong ay wala na sa kanyang tahanan. Sarado yung pintuan, sarado yung bintana maging yung tarangkahan ng kanyang bahay. Nagpila tuloy ang napakaraming pasyente. Walang nakakaalam kung saan ba napatungo ang matandang yun. Maging ang dalawang bata, hindi nila malaman kung saan ba napunta ang matanda. Saan kaya napunta si Lolo Inong? Hihingin ko pa naman yung magandang punyal dun sa kwarto niya. Baka naman may pinuntahan lang. Siyempre, matanda na yun. Gusto rin nun maglibang. Hoy Costa, ang pinaglilibangan ni Lolo Inong, yung panggagamot sa mga tao. Tsaka di yun aalis ng ganong-ganon na lang. Alam naman niyang maraming humihingi sa kanya ng tulong, di ba? Sabagay. Isang linggo pa ang lumipas. Tuluyan nang hindi nagpakita ang matandang inong. Hanggang sa yung batang si Jade ay inutusan ng kanyang magulang upang bumili ng toyo at suka. Dalian mo, Jade. Maluluto na tong itik. Sige po, Itay. Sandali lang po. Patakbo pa ang bata na nagtungo sa tindahan. At nang bigla siyang madapa, napansin niyang meron palang nakausli sa lupa na kanyang natisod. Aray ko, sakit na na. Ano ba yun? May kahoy pang inumang dun. Teka, ano ba to? Aklat? Aklat ang nakita ng bata. Hindi niya yun basta binuklat dahil kailangan niya munang bumili. Pagdala niya ng toyo at suka sa kanyang tatay, dali-dali siyang nagtatakbo sa kwarto tapos tinignan ng loob ng aklat. Napakaraming nakasulat doon na mga Latin. Akala pa nung bata, purong mga nakasulat lang ang nandoon. Nang mabuklat niya yung bandang gitna, dito niya nakita yung kakaibang medalyon o agimat kung tawagin. Tapos naroroon yung punyal na ginto. Nandoon din ang kanyang takyaran. Nakabaon yun sa aklat. Teka, kay Lolo Inong to ah. Paano napunta to ron? Nako, baka pinagnakawan na yung matanda ah. Dali-daling tumakbo ang batang si Jade upang tunguhin ang bahay ng matandang inong. Pero sarado pa rin ang lahat. Hindi mo mapapansin na pinasok ito ng mga masasamang tao dahil hindi naman nakabukas ang bintana at pintuan. Inikutan pa nga ng bata yung buong bahay ng matanda pero wala talagang senyales na ninakawan. Umuwi ang bata at dito niya naintindihan na mukhang ang kanyang natisod ay iniwang pamana ng matandang inong. Pero ang kanyang pinagtatakahan, bakit kailangan idaan? Sa mga ganon, pwede naman niyang ibigay ng harap-harapan at nang mas lalong maintindihan ng bata kung ano ba ang dapat gawin doon. Nilihim yon ng bata sa kanyang mga magulang hanggang sa isang araw, nagtungo ang bata sa ilalim ng punong sampalok. Sa gilid noon ay merong sapa. Bit-bit niya yung aklat na kanyang natisod. Ano kayang gagawin ko rito? Si Lolo Inong talaga? Napakamasikreto. Alam ko naman na pamamanahan niya ako eh. Pero dapat hindi sa ganoon. Dapat inabot niya sa akin ng mahusay. Para nabanggit niya. Kung para saan ba itong mga to? Katulad nito. Anong gagawin ko sa punyal na to? Pero napakaganda. Kintab. Pwede ako magsalamin. Pero,
Itong medalyon na to. Para saan kaya to? Ang ganda. Nagulat na lamang ang bata dahil may nagsalita. Yung tipong para bang sa hangin nagmumula. Lingon ng bata pero hindi niya makita kung nasaan ba yung nagsasalita. Sino po yan? Tsaka bakit? Kaboses nyo si Lolo Inong. Lolo Inong? Hindi ko po ito ninakaw ha. Nakita ko lang to dun eh. Natalisod ko pa nga. Kukunin nyo na po ba sa akin? Eto po, bababa ako na. Aalis na po ako, baka sabihin nyo ninakaw ko'y gamit nyo. Ibinaba ng bata ang aklat. Tapos nakahakbang lang siya ng 10 papalayo. Nang biglang, "Child!" Lumingon ng bata pero hindi niya pa rin nakita ang matanda. Dire-diretso lang sa paglayo ang bata nang biglang, "Kunin mo ko! Hoy! Jade!" Nasaan yun? Teka nga, balikan ko ay aklat. Ay nako, andito pa rin naman. Di namang kinukuha ni Lolo Inong. Nasaan kaya matanda ngayon? Nagulat ang bata dahil yung nagsasalita ay nasa harapan niya. Lolo Inong? Ako nga! Bakit po kayo napunta sa aklat? Mahabang kwento. Hinawakan ng bata yung mismong medalyon at doon pala nagsasalita yung boses na mula sa matanda. "Jade, hindi ba't pangarap mo ang bagay na yan? Alam mo bang, nagkusa na akong sumalin sa aking agimat upang maipasa na sa'yo ang lahat ng kaya kong gawin." Pero Lolo Inong, paano ko naman po gagawin yun kung nandiyan kayo? Teka, kayo ba talaga yan? "Jade, una pa lang alam ko na ang nais mo. At alam ko rin na nakita mo ang mga bagay na yan sa aking baol. Pinagkibit balikat ko lang yon. Dahil naniniwala ako na ikaw na ang papalit sa akin." Pero Lolo Inong, hindi po dapat ganoon. Tinatakot niyo ako eh. Natigilan ng bata nang biglang, Oy, batang baliw! Sinong kausap mo ha? wika nung kartero dahil sa pwesto pala ng bata kapag katanghalian. Doon siya kumakain. Kaya pala napakaraming pinagtapunan ng mga lata ng sardinas sa pwestong yun. Bakit? Masama bang tumambay dito? Oh, anong gagawin mo rito, Manong Kartero? Hindi ba halata? Meron akong dalang baunan. May sardinas at tubig. Dito ako kakain. Kumain ka na ba? Hindi ako kumakain ng pagkain mo, Manong Kartero. Ayoko niyan, sardinas. Sa bahay puro karne. Puro manok, isda. Aalis na ako. Ay. Sandali lang, ano yung dala mong yan, bata ka? Wala ka ng pakialam dito, Manong Kartero. Kumain ka na lang dyan. Iniwan ng batang si Jade ang kartero habang kumakain. Nang muli niya itong lingunin, nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya si Manong Kartero. Baliw talaga yung Manong Kartero na yun. Akala mo multo, bigla-biglang susulpot. Ay, Lolo Inong, ano po bang gagawin ko rito? Sa tanong ng batang si Jade ay hindi sumagot ang matandang Inong na naroroon mismo sa kanyang medalyon. Ganun pa man, itinago na lang ng bata ang aklat hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Iniwan si Jade ng kanyang mga magulang dahil ang mga magulang niya'y a-attend sa isang birthdayan. O Jade anak, dito ka lang ha? Opo, dito lang po ako. Wala naman na po si Lolo Inong. Doon lang naman ako madalas nagpupunti. O sige na, alis na kami, mamaya uuwian ka namin ng pasalubong. Naku tatay, hindi po ako naniniwala. Alam kong lasing ka na naman pag uwi mo mamaya. Sige na, punta na po kayo, dalihan nyo. Sasarado ko tong pintuan. O sige, huwag ka magpapapasok ng kung sino ha. Opo tay, sige na po.
Pag-alis ng mag-asawa, tumayo ang batang si Jade tapos sinabing, Yes! Meron na akong agimat. Galing kay Lolo Inong. Agimat sa aklat. Napakaganda pakinggan. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Lolo Inong, ano na pong gagawin ko rito ngayon? Sa pagkakataon na yon, hindi na sumasagot ang matandang Inong. Pero nadidinig niya sa isipan na. Hindi na nadidinig ng kanyang tenga yung sinasabi noon. Talaga? Ganun pong gagawin ko? Sige po. Yun ding oras na yon, nagtungo ang bata sa tindahan upang bumili ng sigarilyo, bumili ng alak, tapos mangilan-ngilan na kornik. Iniwan ito ng bata sa sulok ng kanilang kwarto. Lolo Inong, kung ano po ang gusto nyo, sabihin nyo lang bibiling ko. Ito lang po ba talaga ang kailangan na iatang sa inyo? Jade, wala na ako sa mundong yan. Pero kailangan ko pa rin kumain. Hindi ko pa rin makakalimutan ang manigarilyo, uminom, at mag-candy at kumain ng kornek. Sige po. Tuwing kakain po ba kami, kailangan mag-aatang ako sa inyo? Oo naman, kailangan ko rin kumain. Sige po. Habang lumilipas ang araw, napapansin ng mga magulang ng batang si Jade na parabang may nagbabago sa bata. Sa tuwi-tuwi nang sila'y kakain, nagbubukod ito ng makakain sa isang maliit na platito at sinasamahan pa ng isang basong tubig. Kung ano ang kanilang ulam, yun din ang nilalagay ng bata. Uy Jade, ano ba yung ginagawa mo ha? May kasama po tayo rito sa bahay. Hindi lang po tayo kumakain. Meron pang isa. Para ito kay Lolo Inong. Ano bang sinasabi mo ha? Di nyo kasi nakikita eh. Ako lang nakakakita, hindi kayo. Hayaan nyo na nga ako, tay. Uy, hayaan mo na nga yung anak mo. Talagang ganyan lang yan. Malaki kasi paghanga niyang kay matandang Inong. Paglagay ng bata sa isang sulok, nagulat siya dahil may dumungaw sa kanya na nagmula sa bintana. Ikaw na naman, Manong Kartero. Anong magagawa ko? May sulat eh. Nasi tatay mo. Andun. Sisilip-silip ka pa dyan. Nakakatakot ka para ka multo. Tao po. Sulat. Sige. Kadalas naman yata ng sulat nito. Bay, isang buwan pa lang ang bakasyon ko Sir. Baka naman kasi namimiss ka na ng mga katrabaho mo. Sige na, makakalis ka na. Di nyo ba ako aalakin kumain? Gugutom na ako eh. Halika, kumain ka rito. Habang kumakain ang mensaherong kartero, nakatingin siya sa bata. Nagkakatinginan silang dalawa. Bakit ba, Manong Kartero, kanina ka pa nakatingin sa akin? Parang meron kang gustong sabihin Wala naman, bata. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na parang kalaki ng pinangit mo. Di ba dati maputi ka? Laging amoy bagong ligo. Ngayon, amoy langis. Di ba, sir? Ba't biglang nagkagano ng batang to? Ewan ko ba sa batang yan? Ito yung kakain nga kami Lagi na lang naglalagay ng isang platitong kanin at ulam sa gilid. Tapos may isang basong tubig pa. Kulang na lang kandila. Jade. Hoy, anak. Saan ka pupunta? Doon sa labas. Pinagtutulungan niyo ako eh. Ay nako. Pagpasensyahan mo na, Manong Kartero, yung anak ko. Sir. Hindi kaya't yung anak mo may gumagambala dyan? Kasi di ba nagpupunta siya doon sa bahay ng ano na ang pangalan ng matandang yon? Wala na yata ron yun eh. Kitandang Inong ba? Opo, sir. May sabak sa ulo yung matandang yun eh. Paniwalang paniwalay karamihan na manggagamot yun. Hindi manggagamot yun. Sir, baka naman nakon yung anak mo nun. Kasi nung minsan, nakita ko nandun yung batang yun. May kasama pa siyang isang batang mataba. Baka si Costa. Baka nga po. Sir, naku, nag-aalala ako sa anak mo. Kung ako sa'yo, sir, bago ka bumalik sa destino,
Ipagamot mo kay bossing yang anak mo. Baka nababalo na yan. Sinong bossing? Si bossing ko, magaling yun. Nakikipagsuntukan yun sa mga aswang eh. Magaling yun. Sa ngayon, hindi pa po pwede. Bakit naman po hindi pa pwede, sir? Kasi naman, magtagal baka mamaya huli na pala tayo, di ba? Huwag muna. Ako munang bahala sa anak ko. At kung sakaling meron mang mangyari sa kanya, sasabihan kita agad, ha? Sige na, kumain ka lang ng kumain dyan, huwag kang mahihiya. Ituring mong bahay mo to tong bahay ko. Oo ba? Tamang tama. Hindi ko magagalaw yung dala kong sardinas ngayon. Pinuntahan ng tatay ni Jade yung bata at nakita niyang nandun ito sa ilalim ng malaking punong sampalok. Gulat na gulat ang tatay ng bata dahil meron siyang kinakausap. Lolo Inong, nahahalata na po yata nila tayo. Bakit naman po kasi hindi pa kayo magpakita sa akin? Hoy Jade, sinong kausap mo? Si Lolo Inong ko. Bakit? Asan siya? Nandito. Saan? Nandito nga. Teka, nandyan sa loob ng agimat na yan? Oo nga po, Itay. Nandito siya. Lolo Inong, magsalita nga po kayo. Nandito nga ako! Napabalikwas noon ang tatay ng bata nang madinig niya ang tinig na yon na nagmula mismo sa agimat. Jade, itapon mo yan anak! Dalian mo! Hindi Si Lolo Inong to, bakit ko itatapon? Hindi mapasunod ang bata sa sarili niyang kagustuhan, kaya't pinabayaan na lang nila yon at inintindi rin ng mag-asawa na mukhang doon yata nakatadhana ang bata. Sa bagay, ayon sa mag-asawa, ang matandang Inong ay maganda naman ang record sa kanila. Ni minsan hindi ito nagkaroon ng barred record sa barangay. Hayaan na natin, baka nga talagang doon nakatadhana anak natin. Sa bagay, ayos lang yun. Malay mo, mas malaki pa yung tsansa niyang makatulong sa tao. Gusto ko sana, maging sundalo din yung anak ko Pero hindi na pala, mag-aalbularyo pala yung bata. Itay, payag ka nang maging albularyo ako? Oo, pero hindi pa ngayon. Napakabata mo pa, Jade, para sa bagay na yan. Itay, lalaki din ako. Mga 10 taon pa. Sige. Mahal na mahal kasi ng mag-asawang yon ang batang si Jade, kaya't pinabayaan na lang nila ito sa sarili niyang kagustuhan at saka hindi naman pinababayaan ng bata ang kanyang pag-aaral. Bumalik na sa trabaho ang tatay, kaya yung nanay na lang ang nagbabantay. Eto namang bata, kung ano-ano ang nakikita. Sinasabi sa kanyang nanay na nakakakita raw siya ng usok na kulay itim na nakakorting para bang muka ng kalabaw tapos merong napakahabang sungay na paikot-ikot sa kanilang tahanan. Kapag nga nakikita yun ng bata, lagi siyang napapasigaw sa takot at naisisigaw niya rin yung pangalan na Lolo Inong. Tulong. Paulit-ulit yun na sinasambit ng bata. Hindi lang yun. Minsan pa nga, may pagkakataon na natutulog ang bata nang biglang nakarinig ito ng isang napakalaking tinig at nadinig din yun ng nanay ng bata. Dahilan kung bakit nagtatakbo ang nanay ng bata sa kwarto niya upang tabihan matulog. Anak, ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Nandito na ang nanay. Tatabihan kita hanggang umaga. Huwag po kayong aalis sa tabi ko, Nay. Nakikita ko po sila palagi. Oo nga, dito na lang ako. Habang inaakap ng nanay si Jade, biglang, "Wag mo nang tabihan ng bata. Pwede bang mag-usap kaming dalawa?" Wika ng tinig na yon. Sino ho ba kayo? Ba't ba tinatakot niyo yung anak ko? Hindi ko siya tinatakot. Gusto ko lang siyang kausapin. Sige na, hindi maaano ang anak mo.
Pumunta ka na sa higaan mo. Aalis na sana ang nanay dahil natatakot din siya pero bibit-bitin niya yung bata. Nang biglang mapalingon siya sa pintuan na nakabukas. Samantalang isinarado niya yung kanina. Nakita niyang may nakatayo roon na isang napakalaking mama. Malaki rin ang katawan. Tapos mayroon itong supalpal na tabako sa bunganga. Kapre? Wika ng nanay nung bata. Hindi ako kapre. Hindi naman porket nagtatabako ay kapre na. Sinabi ko sa'yo, umalis ka na riyan at kakausapin ko yung bata. Hindi. Sino ba kayo? Lumayas ka dyan. Kung ayaw mong... Yung nanay ay biglang nakatulog at yung bata na lang ang siyang gising. Ano bang kailangan mo sa akin? Sino ka ba? Jade, halika sumama ka na sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako natatakot sa'yo. Meron akong agimat sa aklat. Nandito yung punyal ni Lolo Inong. Sige, lumapit ka sa akin. Itatarak ko to sa mukha mo. Hindi naman nakakatakot ang bagay na yan. Halika, meron tayong pag-uusapan. Ayoko. Umalis ka na rito. Maya-maya pa ay bigla na lamang yon naglaho. Tapos bumubulahaw yung napakalakas na sigaw sa labas ng kanilang tahanan. Yung kartero pala ang dumarating. Tao po! Sir! Kasama ko si Bossing. Ikinuwento ko kasi yung nangyayari sa anak mo eh. Nang ikwento ko, naramdaman niya na merong nangyayari dyan. Sir! Teka, yung kartero yun ah. Sandali. Nay? Ano yun? Yung kartero may sulat. Ano? Gabing-gabi na. Ewan ko dun. Tignan nyo kasi. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila si Manong Kartero at yung lalaking nakasando ng puti. Gabing-gabi na po kayo mag-deliver ng sulat. Ay nako misis, hindi po kami magdi-deliver. Nabanggit ko kasi kay bossing ko na yung anak nyo may nangyayaring ganyan. Ngayon, sabi niya puntahan daw namin ngayon. Pasensya na po kayo. Gabing-gabi na nandito pa kami. Ano ho ba talagang sadya nyo? Ito nga po yung bossing ko. Si Bossing Nole. Magaling po yan. Nakikipagsuntukan yan sa aswang wala naman pong problema dito. Inay, naalala mo ba yung malaking mama kanina? Di ba problema yon? Malaking mama? Ang ibig sabihin, merong malaking mama rito kanina? Ganun ba bata? Oo nga po, merong malaking mama rito kanina. Nawalan nga ng malay si inay Kung ganoon, dapat natin tapusin na ang problema mo bata. Ano nga po ang pangalan nyo? Nole. Nole? Di ko kayo kilala Makakalis na po kayo. Hindi. Sayang naman napunta ko rito. Alam mo bang kahit naggabi bumaba ako? Bata, akin na yung medalyon sa'yo. Hindi, si Lolo Inong ko to Ba't ko to bibigay sa'yo? Magnanakaw ka pala Hindi ako magnanakaw. Kaya ako lang namang kinukuha sa iyan para matanggal natin kung sino ba yan. Malay mo bang si Inong ang may-ari niyan? Tsaka alam mo bang si Inong, ha? 4 na taon nang patay. Teka boss, paano? Yung matandang Inong na yun nakita ko lang kailan dyan Diyan ka nagkamali, mensahero. Kilala ko si matandang Inong. 4 na taon na siyang patay. Naintindihan mo? Kaya nga nang ikwento mo sa akin na yung batang yon ay nagkakaganon at nababanggit niya yung pangalan na Inong, nagkaroon ako ng interes na bumaba rito. Nakakagulat na yung sinasabi mo kartero at bata na galing kay Inong yang hawak mo, nagkakamali kayo. 4 na taon nang patay ang matandang yon. Niloloko ka lang niya bata. Hindi na siya yung nagpapakita sa inyo.
Boss, hindi talaga ako maaaring magkamali. Tsaka maraming taong natulungan yun. Sa loob ng 4 na taon na sinasabi mo hindi lang yata daan-daang tao nagpapagamot doon. Patay na siya. Hindi ba't ang matandang yun? Bigla na lamang namatay. Bigla na lamang nagsarado ng tarangkahan, ng bintana at ng pintuan at hindi na malaman kung saan ba ito nagpunta, di ba? Oo nga ho, Kuya Noli. Nakakapagtaka nga po yung nangyari sa kanya kung bakit biglang naggaganon. Kaya nga Misis, hindi ang matandang inong ang nagbigay niyan sa bata. Niloloko lang ho kayo. Akin na yung hawak mo bata. Hindi nga pwede. Bigay nga sa akin to ng Lolo Inong Kulit mo pala Hindi pinipilit ni Kanole na ibigay ng bata yung hawak niyang medalyon, pero kinausap niya ang nanay. Mrs., 4 na taon na ang lumilipas. Hindi ba't nababalitaan niyo rito na ang matandang inong ay madalas na dinadalaw ng maraming tao upang magpagamot? Hindi ba't nabalitaan niyo rin minsan na ang matandang yon ay halos 1 taong nawala? Oo. Teka po, ano po bang koneksyon dun? Ang koneksyon dun, Mrs., sa unang pagkawala ng matanda, hindi na siya nakabalik. At kung meron mang nagpakitang muli, hindi na siya yon. Ito ay nanggagaya upang makapangloko ng tao. At isa ang anak mo sa nakita niyang interesado sa mga bagay na tangan niya. Kaya't sa anak mo nagpakita niyang aklat na yun na merong punyal at merong medalyon. Kunin mo ho ang medalyon. Kunin mo at ibabaon natin. Pero teka lang po. Sa anak ko po kasi yan Hindi ko po pwedeng kunin, baka mamaya anong mangyari. Ano? Ni-spoiled ni bata? Kayo din. Baka kung anong mangyari dyan. Hindi ho talaga. Maya-maya ang batang si Jade ay bigla na lamang nawalan ng malay. Tapos yung suot-suot nitong medalyon ay kanyang nabitawan. Hindi pala ito medalyon na gawa sa tanso. Gawa lang pala ito sa parabang inukit na bato na merong kulay. Kaya't nang mabitawan ng bata ang agimat na medalyon, bigla itong nabasag. O kita nyo? Ang tangan ng matandang inong ay hindi ganito. Hindi ko ho alam yung sinasabi nyo, Kuya Noli. Diyos ko naman Maya-maya pa, ang batay biglang... Ikaw na naman! Talaga bang hindi ka maglulubay sa kaso sunod sa akin? Mabuti na lang talaga at naagapan ko pa. Dahil kung hindi, ilalaos yung ginagawa mo Pati ba naman yung batang walang malay ay gusto mong biktimahin? Aminin ko sa'yo, hindi ako si Inong. Matagal nang patay si Inong at ako rin ang pumatay sa kanya. Alam ko naman yun. Kaya nga't nang binanggit sa akin ng kartero namin sa hero ko, agad akong bumaba rito. Kailan ka ba talaga lulubay, Lucio? Huwag mo antayin na puntahan pa kita sa inyo. Kung mahirap kang hagilapin sa panahong tayong dalawa ay nag-aaway, pues ngayon madali na. Tutupukin na kita ngayon sa mismong loob ng batang yan. Lucio pala ang pangalan ng matanda na gumagaya kay matandang inong. Ayon sa kwento ni Kanole, si Lucio, marami na itong pinatay na mga albularyo, maging ang mga bagito. At yun nga ang gustong-gusto niya. Madali niyang kunin ang loob ng mga yon hanggang sa sila ay maloko nito. Sa pagkakataon na yon, muli na namang nakatakas si Lucio, pero nangako si Kanole na hindi siya papayag na si Lucio ay mamayagpag. Gagawin niya ang lahat upang si Lucio ay kanyang maibaon. Pasalamat na lang din daw dahil naagapan pa yung nangyayari sa bata, dahil yung agimat sa aklat ay labis na napakadelikado. Magdadala ito ng matinding takot sa mga taong mahahawakan ng bata. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Mamaya, abangan nyo po yung kasunod. Maraming salamat po sa sumusubaybay sa ating kwento. Wala pong aksyon ng kwento pero ayos lang.